Bakit kaya pinapatahimik ang SMNI? Noong November 30, 2023, pinaiimbestigahan ng House of Representatives ang SMNI kaugnay sa travel budget claims ni Speaker Romualdez. December 5, 2023 nang ma-detained ang anchors sa SMNI na sina Lorraine Badoy at ka Eric Celes. Noon namang January 23, 2024, iniutos ng NTC na itigil ang lahat ng operasyon ng SMNI. January 26, 2024 nang ibinasura ng MTRCB ang apela ng SMNI na tanggalin ang suspensyon para sa mga programang laban kasama ang bayan at giken sa masa, para sa masa. February 8, 2024, hiniling ng mga makakaliwa na i-ban ang lahat ng social media ng SMNI. March 21, 2024 nang binawian ng House of Representatives ang prangkisa ng SMNI. Nakipagpulong naman ang Administrasyong Marcos sa kumpanyang Google to improve cybersecurity noong April 11, 2024. May 12, 2024, nakipag-ugnayan ang PCO sa mga higanti ng social media. Noon namang May 14, 2024, kinasuhan ni Trillanes si Roque, SMNI, banat-bay ng cyber libel. At noong May 15, 2024 nang na-takedown ang YouTube channel na DZAR 1026, Sunshine Radio. Matatawag pa ba itong press freedom? O unti-unti na nilang pinapasimulan ang martial law?